Yung ating baka na may lagnat. Sana okay na siya ngayon. Sana kumain na siya. Subukan natin na bigyan ng Cupramil. May sipon pa rin siya, oh. No. Uminom siya ng tubig. Sana ubusin mo yan para magkalaman yung tiyan mo. Si Batang po, mga kaprobinsya, sa mga hindi nakapanood sa una natin mga video, masama po yung pagkaramdam niya. At mga ilang araw na po siya na walang kain. 2 araw na siguro na hindi siya kumain. At ngayon medyo marami-rami na yung ininom niya na tubig. May halong Cupramil. Sana ubusin niya yun. Nasipon siya. Mukhang good news mga kaprobinsya. Kinain na niya yung Cupramil, oh. Thank you. Thank you, Lord. Kumain na siya ng Cupramil. Salamat kayo. At sana lang hindi maapektahan yung kanyang anak sa loob. Sana maubos niya yan. Masaya na po tayo mga kaprobinsya. Tinabahan tayo ng husto sa mga nakaraang 2 araw. 2 araw po siya na hindi kumain at saka matamlay. Kakaunti lang yung tubig na ininom. Hindi siya kumain ng Cupramil. Hindi siya kumain ng kumpay. Palabasin natin siya ngayon. Maraming salamat po sa ating kaibigan na technician, si Sir Joseph Poligratis. Siya po yung nag-EI kay Batang mga kaprobinsya, tapos nag-update siya sa atin kung kailan mga anak yung baka natin. Sabi ko po sa kanya, Sir, yung baka ko po na si Batang yung na-EI mo, masama yung pakiramdam, may lagnat. At siya po yung nag-advise sa atin kung ano yung ipainom natin, at effective naman. Maraming salamat Sir Joseph Poligratis, isa sa mga kilalang technician dyan sa Ayungon, Malalod, Bindoy. Kumain na yung baka natin. Sana hindi lang naapektahan yung kanyang anak. Next month na po yung expected namin na mga anak siya. Pwede sa katapusan ng September, pwede sa kalagitnaan ng September. Ay, salamat. Kagabi nung natulog tayo, siya lang yung palagi natin iniisip. Na sana gumaling na siya. Yes, naubos na yung Cupramil mga kaprobinsya. At palabasin natin siya para bigyan natin ng kumpay. Sana kumain na siya ng kumpay. Pero at least ngayon nakikita natin na medyo may improvements na. Yun, nakatulog kahapon. Atas. Good. Yes. Thank you. Kumain na siya ng kumpay. Kumain na siya ng kumpay. Sa mga nakarang araw, dyan pa namin siya nilagay, oh. Pero hindi niya pinansin yung mga napier. Pero ngayon, oh, kumain na siya. Dito natin siya ilagay. Ipakain natin sa kanya yung napier na yan. Kinabahan tayo ng gusto kasi yung baka natin medyo mahal po yung bili natin. Tapos magandang klase po siya mga kaprobinsya.
may kantidad na to. Lalo na nabuntis siya at malapit na siyang mga anak. Sana po tuloy-tuloy na yan mga kaprobinsya, yung pagka-cover na Batang. Yung mga pato natin, oh, naligo sila sa sapa. Pero yung iba na ando lang sa loob, may sarili po silang pool doon. Yung nakalabas lang ang nasa sapa. Ilang beses po namin yan nilagay doon sa may bakod, pero bumalik pa rin sila dito. Kasi po, habang sisiyo pa sila, nilagay po namin sila sa kulungan. Tapos, pinalabas namin hanggang nasanay sila dito sa labas. At malakas naman silang lumipad. Dati, pinutulan pa namin ng pakpak yung mga pato namin para hindi makalipad. Yung mga bata lang naman yung mahilig lumabas, malakas lumipad. Yung medyo may edad na, yung mga tandang natin doon, mabigat at siguro yung katawan nila. Yan po ang nanay nila, oh, yung isa. Naalala ko po mga kaprobinsya yung ating mga itik dito dati. Pagkatapos lang kumain, pinalabas natin sila sa kailang bakod. At yung mga itik natin, maglalaro agad sa tubig. At nakakaaloy tingnan. Kasi marami po yung mga itik natin dati. Yung mga pato na lang yung natira dito. Marunong din sila lumangoy. Ayan o. Yung mga baboy natin mga kaprobinsya, oh, tahimik na po sila. Basta makakain na. Minsan po ako po yung kupakain sa kanila. Lalo na pag kulang tayo sa kasama dito. Minsan may umabsent. Pero ngayon kumplito kami. Back up lang tayo. Yung dalawa nating baboy dito, hindi na natin makilala na sila po yung napaka-liit dati, payat. Parang butot balat na yung natira. Kasi hindi po sila nakadidi ng gatas na galing sa kailang nanay. Pinabili na natin sila ng bibiron. Binilihan natin sila ng commercial ng gatas. Pero ngayon, tingnan niyo po, kung sagaling ibinta natin sila, pera na to. Problema lang, maliit lang. Kasi napakamura sa baboy ngayon. Sa buwan ng Agosto, bumagsak ng husto yung presyuhan ng baboy. Naglandi na, oh. Naglandi na yung mga baboy natin. Mga babae po sila. Pero hindi po natin sila gawing inahin. Kasi yung lahi po nila mga kaprobinsya, galing po to sa Area 1, yung nanay nila. Tapos yung lahi nila, matagal maglandi. Naka-reserve po silang dalawa. Tapos dito, dalawa din. Naka-reserve na rin. Ayan. Yung barako natin, oh. Pagawan pa namin sa ng kulungan mga kaprobinsya. Yung kanyang kulungan. Kasi dito, lalagyan po namin ito ng inahin. Kung sakaling mga anak yung baboy natin na tatlo dyan. Yung isa, next month to mga anak. Sa kalagitnaan siguro to ng September. So, by September, sana hindi lang apektado yung anak ni Batang. Kasi September po siya mga anak, kalagitnaan o katapusan. Tapos yung isa dito, hindi po ko pa binilang.
Pati yung isa. Silang dalawa, natural lang yung gamit natin. Pinakasalan natin ng barako. Kasi ilang beses mo natin sila iniay pero hindi sila nabuntis. Kaya napapasyahan natin na pakasahan muna ng barako. At yung isa nating baboy dito, yung lumalaga. 11 yung anak. Maganda yung mga kulay nila. Kasi German Petrin po yung lahi na ginamit natin. At 8 yung babae, 3 lang yung lalaki. So, marami tayong mapagpilian sa kanila. Hindi lang muna namin pinaliguan yung nanay nila mga kaprobinsya para hindi mabasa yung sahig. Yung kulungan natin, dugyot lang to. Hindi to katulad sa ibang mga kulungan na naka-plastic matting yung sahig. Inato ra ba? Napakamahal po ng plastic matting. Mahaba po yung mga katawan sa ating mga big mga kaprobinsya. Ito maganda dito gawing inahin, mahaba yung katawan. Pati yung isa dito, didi na yung bilangin natin. Didi, yung may pinakamaraming didi ang gawin natin inahin. Ito po lalaki, babae, lalaki, mga klase din to. Napapansin ko po ngayon na maganda yung katawan sa ating mga biik. Dati po yung German Petrin yung ginamit, parang hindi ganito kahaba yung mga katawan nila. Pero ngayon mahaba yung katawan, tapos sulit. Dati yung may German Petrin tayo dito, yung bat sa ating inahin, pag makakita sila sa ating mga biik, yung mga biik daw natin para na nagbarbel, parang nag-ensayo. Ito po after 1 week makikita na natin yung structure sa kanilang katawan, kung katulad ba ng dati na para may mga muscles. Mabait po yung nanay niya. Yung mga alaga nating pato, pabo, sila po yung kadalasan na pangulam namin. Pero kahit palagi namin silang binawasan, marami pa rin sila. Lalo na yung pato, napakabilis lang lumaki. Yung pabo, yung kinatay namin palagi yung mga babae. Sinadya po namin na mabawasan yung mga babae para hindi sila maghalo-halo sa isang paitlogan. May pato kasama yung mga sisiyo niya naligo sa sapa. Napaka-cute tingnan. 5 yung kanyang sisiyo. Buti ngayon mga kaprobinsya,
Hindi na kami binulabog ng mga predator dito. Yung paminsan-minsan na bumisita dito yung mga uwak lang. Pero ngayon na mukhang malaki na siguro yung mga sisiw ng uwak. Hindi naman namin sila nakita dito. Pero nung una, palagi pabalik-balik dito yung mga uwak. Siguro may inakay siya na inalagaan, na pinalaki. Tapos wala na rin pumunta dito na sawa. At saka aso. Dati nagkaroon tayo ng maraming problema dito. Aso, sawa, bayawak, may ibon pa. May nag-comment na baka daw yung mga sisiw ng ating manok kinain din ng mga ibon. Kasi kakaunti na lang. Hindi naman ganun karami yung ating mga sisiw ng manok, pero may posibilidad din na makain sila ng ibon. Yung sisiw ng ating manok na 8, ngayon parang nasa 5 na lang nang natira. Napaka cute sa mga sisiw ng pato, mga kapupisyo. Maligo sa tubig. Hindi sila takot sa lamig. Hindi katulad ng mga sisiw ng manok. Pag ganyan palang kalaki, wala na. Magkurog-kurog na yan. Yan o. Hindi nyo kayo sa o. Anim pala yung sisiw niya, mga kaprobinsya. Kung mabuhay yan lahat, marami na yan pag lumaki. Hindi namin mabilang kung ilang pabo ang nakatay namin, dahil halos araw-araw kami dito nagkatay ng pato o pabo. Yung mga sapa namin dito, nagsilabasan na yung mga malalaking batok. Kahit mahina lang yung tubig, pero pag may baha, malakas din to. Hindi to basta-basta matawid natin, basta magkaroon ng baha dito sa amin. Nabuhay yung tinanim natin dito, anak yan. Maganda sana pag kapunta dito yung mga sisiw na ating pato, kasi malalim. Yung manapin natin, mga kaprobinsyo. Naghintay pa tayo ng mga ilang buwan bago natin maharbis yan. Maliliit pa. Pero doon sa likuran mukhang malapit na maharbis doon. Kahapon nakakuha kami ng napier. Binigyan tayo sa ating kumpare ng napier. So napier ang kinain sa ating mga baka ngayon. May nagsabi na bakit hindi daw natin ginamitin yung saging, yung katawan ng saging, para sa ating mga alaga, para makatipid tayo. Ginawa naman namin yan, mga kaprobinsya, pero hindi po marami yung ating saging dito. Kakaunti lang, napakadali lang maubos. Kakaunti lang yung saging natin dito, nasa gilid lang. Yung baka natin sa bitas. Mukhang maganda yung panahon ngayon. Walang init, saka walang ulan. Palabasin natin siya mamaya. Kahit kakaunti lang yung kumpay na ibinigay namin sa kanya, mga kapatid, pero goods pa rin yung katawan. Palaki natin siya ng gusto ko mag-harvest ng tubo next month. Unlimited yung kumpay na ibigay natin sa kanya, kasi marami naman tayong kalabaw na makahakot ng kumpay, walang problema. Sa tingin ko po dito, mga kapatid, mukhang si Bitas yung una nating ma-dispatcha, kaya patabain natin siya. Pag matataba natin siya ng gusto, pwede na natin siya yung dispatcha. Wala namang problema, kasi may mga maliit na naman tayo dyan na baka. At si Bitas may anak naman. Hindi pwede pag hindi tayo magbawas ng alaga dito. Wala tayong malagyan. Bala ko nga dito na lagyan ng division, pero kung lalaking baka yung ilagay natin, hindi sila makagalaw-galaw. Mukhang sabi siya pa, magamon sila ba kung maliit lang yung kulungan. Si Bitas po nakapahinga na siya sa pagkasta. Andun na si Limer. Yung mga hayop natin, yung mga alaga natin, parang masakit sana pag mawala sila sa atin, pag maibinta natin. Pero wala po tayong magawa. Ganun po yung role nila, at ganun din yung role natin, na mag-alaga ng hayop tapos ibinta. Katulad ni Pugi, grabe yung nararamdaman ko kay Pugi, mga kaprobinsya, sa totoo lang. Napakasakit sa aking kalooban. Lalo yung naibinta natin,
Tapos nung nabinta natin, dinala sa stockyard. At may nag-vlog doon. Nakita natin yung picture ni Pugi. Na napakalaki ni Pugi. Sos, grabe. Parang kinurot yung puso ko sa mga panahon na yun. Pero tanggapin natin. Wala namang problema kasi marami naman tayong mga alaga na paparating. Kung may mawala, may kapalit din. Kung sakaling may binta natin si Bitas mga kaprobinsya, may 3 siyang anak dito. Kung mga anak yung 2 nating baka dyan. Pero isa pa yung nanganak, yung matapang nating baka. Hindi nagbana sa kanya yung kulay. Kasi yung kulay ni Bitas, parang ganito na to dati nung nabili natin siya. Hindi katulad sa iba nating baka na nagbago yung kulay nila habang tumatanda sila. Si Marimar, yung pula, at yung matapang natin na baka na may maliit na anak, si Lemer yung nakakasta. So kung sakaling pasilib silang lahat, 8 po sa ating mga baka ang buntis sa ngayon. Pero matagal pa yan, yung 3, lalo na yung isa, kasi wala pang 21 days mula sa pagkasta ni Lemer. Halos magkapareha na yung laki nila mga kaprobinsya. Yung baka natin na galing sa Anyabunan. Si Lemer, hindi namin siya pinataba. Hindi namin siya binigyan ng maraming kupramel at saka feeds. Para hindi siya mataba, hindi naman payat. Kung sakaling gamitin namin siya, kung sakaling may maglandi sa ating mga baka dito, hindi na mabigat yung kanyang katawan sa pagkasta. Pero habang tumatanda si Lemer, hindi natin mapigilan yung paglaki ng kanyang katawan. Kahit naman hindi siya mataba. Pangarap natin dito na maparami natin ang lahi ni Lemer. So sana for the next 2 years, yung nakalagay dito, mga anak na ni Lemer. Kaganda siguro. Mapababae man o lalaki. Tapos i-cross-cross lang natin. Kung sakaling mga anak yung mga baka natin na magandang klase, na lalaki, pwede natin gawing backup ni Lemer na taga-kasta. Ganun lang ang gagawin natin. Napakaganda yung pakiramdam mga kaprobinsya. Basta kondisyon na yung mga alaga natin. Pero sa mga nakarang araw na si Batang nilagnat, grabe. Habang natutulog tayo, si Batang lang yung iniisip natin. Mabait oh. Dati po may mga busal sila, pero tinanggal namin. Kasi pagpalabasin namin sila, mahirap. Napakatigas sila eh. Ito yung baka natin na nabili sa Dulul Bakong. Matagal pa natin ito may binta kasi maliit pa. Mas una pa siguro natin may binta yung nabili natin sa Panyabunan. Kango kay sungay oh. Mabait mga kaprobinsya. Pero agresibo to. Higal kayo ni. Pwede na itong pagkasahin. Mga kaprobinsya, kailan na po? Pwede yung pagkain namin oh. May gulay, may adobong pato, may tilapia, may kanin. Lord, maraming salamat sa pagkain. So, kailan na? Kailan na sana? Wala, di mo tigatag anak God. Kijing mo lang tigatag anak. Manimaan ang hiupa. Manimaan. Sa kung wala nakalag tao. Ay, paalad ng tao. Pag yan bahat gabi, si Ijing na pinagin, ito nalagyan mo nahubog. Nahubog. Kupa. Ako di abil parit pa kasi. Saan ang tanda? Kasi lang. Tagaan, ako bang naman yung pagkain?
na sa live video. Hindi kita rin dito. Ito mo panbot. Puto mo, wala ko dili ito mo sila mo. Hindi naman po na siya. Ah, Daraon. Ano, isa yung susok, ano ba? Ang tingog. Nabantay ito. Para yung pusok mga yung tingog yun. dalagan Nasa niya. ako ang bantay ah. Sugod na yun, makakusog na siya. Isalig mo do. Tama, daling karot na sila. Diwa ka boss, nakakagin boss. Tawa ka sa di. Ito mo sa asa lagi na mo tagang hindi ini mutaan. Malay pa po. Saya mamuhe. Balay sa ano guys. Pucukan. Saya kayak mau yang classmate, yang anak Jonathan, anak ni Bay Jonathan. School na. Yang bersedia. Hindi cinta niya kasi mana kasama klase. Maabsent pa yun niya. Kasi mana ka sa... Balong na terus ke bola top sila dah. Jika plano saya nanonood ni mo. Ya, isa-isa kini mo po. Ay mo pag ito. Takwa. Tipi. Ito yang long bed. Long bed yung gamit. Ada kan kamu to dai. Gamar. Ang ito ka. Ah, kasi ito na long bed ay. Baneng. Yung na taas ba? Baling. Oh, di puto ba baling? Baling. Gamar ang pero niya. Sidikap yung balikan. Siminto na betul kayo pa sa. Dito rin. Focus. Atau amigong ising ari. Tudlas ya. Titol ya. Tagaan ko siya ato. Tabangan ko niya. Ikaw wala check video. Lateg. Pangan ako diri. Ngaw-ngaw din siya. Yung tagaan. Dili po. Dili po siya. Siya. Ito kung ito. Yang mau rabin na sudah kaya po. Kumbate are. Biyagong. Enggak, bukan niya eh. Nanti na ako. Video na po, balik ko sa sulod. Oh, hindi balik sa sulod. Always iring. Hindi talaga pa kasi si Man. Pagtingog ari. Sa kampo siya. Kah, maafin na dyan. Hindi ko na yung bumot eh. Wala na lang kasi ganun mo. Lumot din siya kasakit-sakitan. Aduh, kata ko nga na gahapon nung sa. Dahil. Sa anim bro nga madula sa gabi. Papa siya dalag pa niya. Mana, nga nga siya dito, manahakot. Oo.